And let's get the side of the Environment Department on this issue. Joining us now is Attorney Norlito Eneran, Assistant Secretary for Legal Affairs and Enforcement of the DENR. Sir, Attorney, magandang hapon po. Si Lord Vera po, kasama si Ms. Denise Tan. Magandang hapon po. Isang makakalikasang hapon sa inyo, Sir Lord, at saka Ma'am Denise. Maraming salamat sa pagkakataon nito na mabigyan kami ng opportunity na makapag-explain po dun sa legal na hakbang na ginawa ng DENR patungkol dito sa kontratang ito. Meron pong enforcement sa titulo po ng pangalan ng inyong katungkulan. Sir, ang nagsabi na po yung kabilang panig na they will stand their ground raw. Ano po ang gagawin po ng departamento sakaling hindi po talaga sila mag-comply? Well, Sir Lord, ginagawa natin is naaayon sa batas. So may mga proseso tayong ginawa at sila din po ay nag-avail po ng proseso na naaayon sa batas at may natanggap po kaming sulat galing po sa abogado nila. Yun nga lang po, yung sulat na yun is lahat po ay nire-refute po yung grounds for the cancellation of the supplemental agreement, which is a housing project. Kaya po ang ginawa po natin is nag-reply po tayo dun sa supposed lawyer ng Blue Star Construction and Development Corporation. Part po yan ng due process at part po yan ng ating prosesong sinusunod. Opo. Sir, yung kabilang panig din po ay humihingi raw sa inyo ng dialogo. Napagbigyan ho ba ito ever, sir? Sir, kung titignan natin yung mga sulat nila na pinapadala sa amin, hindi po request for dialogue ang pinapadala nila sa amin. Ang pinapadala nila pong sulat sa amin ay demand letter for the DENR or the government to pay 1.2 billion pesos. So, I don't know if ito po yung sinasabi nilang request for dialogue, but yung records po natin dito, yun po, mga demand letters po nila ang pinapadala sa atin, na sinasagot naman din po natin. Ang claim po nila, marami na raw silang mga sulat sa inyo at hindi raw po kayo tumutugon, attorney. Sir Lord, makikita naman po natin yan sa record at we can show it to them sa tamang forum po at sa tamang panahon. May tanong ka ba, Denise? Attorney, ang DENR po ba ay meron pang rene-review yung ibang mga contracts with Blue Star as of the moment? Yes po, Ma'am Denise. In fact, as I've mentioned in the several interviews, may mga major contracts po involving the areas dito sa Masungi. Number 1 is the 1997 Joint Venture Agreement. Number 2, itong 2002 Supplemental Agreement. And number 3 is the 2017 Memorandum of Agreement covering an area of 2,700 hectares. So ito po ay mga yung 2017 po ay pumatong dito sa ating area covered by the 1997 Joint Venture Agreement at yung 2002 Supplemental Agreement. Now, we have to remember na magkaiba yung entity nung mga kontratang ito. Doon sa first 2 housing projects, yung 2 contracts na iyon, ang kontrata natin is the Blue Star Construction and Development Corporation. Ang consideration po doon is yung paggawa ng mga housing units in favor of government entities or government employees. Yung pangalawa naman po, yung 2017 MOA, ang kakontrata naman po doon is Masungi Georeserve Foundation Incorporated. Pero kung titignan natin doon sa kanilang submitted documents, yung pamilya po ng mga Dumalyang na nagmamayari ng Blue Star Development Corporation ay siya din po ang may-ari ng Masungi Georeserve Foundation Incorporated. Now, ang sinasabi natin na yung ating supplemental agreement noong 2002 is legally defective. At sabi ng Commission on Audit, walang mga accomplishment report na sinubmit. So, hindi ko po alam ano po yung kanilang opposition dito. Kasi kung sinasabi natin, let's preserve this area, bakit mag-hold on to sila dito sa kontratang ito na supplemental agreement, which is a housing project? Gusto pa ba nila ituloy yung housing project or hindi na at i-preserve na lang itong area na ito? Kasi kami po sa DENR, ay gusto namin ma-preserve yung area at wag na natin gawing housing units or project ito. Ay isa po kami sa inyo na yung panawagan namin ay ma-preserve po itong area na ito, yung Masungi Georeserve Karst area,
as long as naaayon po sa ating batas. Kasi batas po tayo para sa mga protected areas. O, wala ho bang pagkakataon or hope, attorney, kunyari, the meet halfway, let's say, no? Kasi itong magkapatid na mga Dumalyang kasi ay nagkakaroon ng international recognition from several important media entities. Halimbawa, marami kumikilala sa kanila. At the same time, mabuksan po, halimbawa, yung baka may paraan na magkita po kayo halfway dyan po sa DNR. Yeah. Sir Lord, at yun naman po yung ating purpose dito sa DNR po. We are employing the whole of society approach. Lahat po papakinggan po natin paano mako-conserve yung area na ito. And kung sila po ay interesado na makipag-dialogo sa amin, is open po kami. As long as yung approach po natin ay i-involve po natin lahat ng stakeholders. Kasama na po dyan yung ating Department of Justice through the Bureau of Corrections, at kasama din po dyan yung ating LGUs and yung ating stakeholders, the academia, and most importantly, yung ating mga indigenous peoples living in the area na for several years ay meron po naging issue with them in the management of the area. Denise. Okay. Attorney, so ano ho ba ang next step from your end? Meron ho ba tayong ibibigay na final na petsa na po sa kabilang panig, sir? May discussion po tayo with the stakeholders, especially sa Bureau of Corrections. At pinag-uusapan po natin paano yung legal na pamamaraan para ma-serve natin yung cancellation ng housing project na yon. Kasi yun yung tinitignan natin. We have to preserve the area and at the same time involve the other stakeholders. So idadaan po natin sa legal na pamamaraan, Sir Lord, and Ma'am Denise, yung ating pag-implement ng cancellation order. Okay, so abangan lang po natin, sir. So open pa rin sa dialogo ang DENR. Yes po. In fact, sinusundan natin yung legal processes. Nung nagpadala sila ng sulat through their counsel, ay nag-respond po tayo sa kanila. At yun po ay pagpapatunay na hindi po whimsical, capricious yung aming pagpapatupad ng mga batas. Kundi lahat po ay pinapakinggan natin at idinadaan po sa legal na proseso. Opo. May pinapakita pa po silang mga before and after images ng area, sir, at sinasabi na, ito, tingnan nyo, sa ilalim ng aming pangangalaga, sa stewardship namin ay na-preserve. Ano bang balak naman po ninyo, sir, on your end? Ano po ang gagawin po ng DENR po sa, if ever? Well, yun nga po, ayon sa batas, yung pagmamanage natin ng protected area ay nakapaloob po sa ating National Integrated Protected Area System. Ang sinasabi doon, ang pangangalaga nito is through a Protected Area Management Board na binubuo po ng DNR, LGUs, other stakeholders in the area. So, yun po ang mag-uusap-usap at magpaplano ano ang gagawin dito sa area. But definitely, ang number one consideration is conservation and preservation of the natural resources. Alright. Nako. Bitin ang oras, pero maraming salamat po sa oras ninyo. Attorney Norlito Eneran. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Yan po ang DENR Assistant Secretary for Legal Affairs and Enforcement.